Enero nitong taon, matapos ang mahigit 4 na taong pagsasama, isinauli ni Joel na parang hiniram lang na gamit ang kanyang live-in partner na si Amelia sa pamilya nito. Ito pa yung isang chat niya, pakuha niyo dito sa bahay. Akala ko ba kunin niyo dito sa bahay ang kapatid niyo. Parang ayaw na po niyang patiran sa Amelia sa bahay nila, kaya sinusulit na sa amin. Kami na daw ang bahalang mag-asikaso. Kaya ang mga kapatid ni Amelia, pansamantala siyang kinupkop para mas maalagaan. Pero ang paghihirap ni Amelia dahil sa karamdaman at pag-aabandona sa kanya ni Joel, simula lang pala ng kanyang kalbaryo dahil ang kanyang dating live-in partner bigla na lamang daw umalis na bitbit ang kanilang 1 taong gulang na anak. Dahil sa kagustuhan ng pamilya na mabawi ang bata, dumulog sila sa resibo sa pag-asang makakapiling muli ng nanay ang kanyang anak. Sinadya po natin yung tinutuluyan ngayon ni Amelia. Siya po yung stroke patient na lumapit sa resibo at humihingi ng alalay para mabawi yung kanyang anak. Pansamantala, dito po siya nanunuluyan at kinupkup po siya ng kanyang mga kaanak habang nasa ganitong klase ng katayuan si Amelia. Unang-una ho, kamusta ho si Amelia? Ano po, lagi po nakahiga. Tapos bilang po. Ano po yung nais niyang ilapit sa programa? Gusto po namin mabawi yung anak niya. Oho. Dahil po, tuwing umaga gigising siya, tuwing madaling araw gigising siya, lingon, ganun. Tapos minsan tulala. Kasama ang resibo, nakipag-ugnayan ng pamilya sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Taytay Rizal. Agad silang nagpa-monitoring visit sa Violence Against Women and Children of VAUC ng Barangay Dolorosa para tignan ang kalagayan ng bata sa poder ni tatay. Pero ang bata rin lang daw ang nag-aalaga. At ang tinitirhang bahay malapit daw sa bangin. Agad pinuntahan ng MSWD officer kasama ang VAUC ng barangay ang tirahan para masuri ang lugar at makipag-usap ng personal. Dito na nila nakita ang totoong kalagayan ni baby. Hindi amenable sa isang bata yung ganitong tirahan. Masyadong open yung bahay. Mamaya may biglang pumasok, ano mangyari sa mga bata. Lalo't very open yung ano. Paano pag wala kayo tayo? Baga lang naman po, umalis pa. Hindi natin masasabi ang security ng bata, lalo't may babae kayong ano. Inimbitahan siya sa barangay kung saan naghihintay ang pamilya ni nanay. Ipinaliwanag sa parehong panig kung ano ang desisyon ng Taytay MSWDO. Pag hindi po kasal ang magpartner, ang 7 years old below po ay napupunta po sa nanay. Labagman sa loob ni tatay ang pagsasauli sa kanilang anak. Sa huli, nasunod ang pasya ng MSWD para sa best interest of the child. At para sa kanila, mas makabubuti na sa pamilya ng ina mapunta ang bata. Alam niya, hindi kasi natural po yan. Anxiety. Para malapit kasi. Punta ka ano, mama? Punta na kita rin ko. Ha? Okay po tayo. Siyempre, masakit sa akin, ma'am, yung mawali sa akin yung anak ko. Siyempre, mahal ko yung anak ko eh. Oh, salamat. 6 na buwan na lumipas, binalikan ng resibo si Tatay Joel. Sangkatutak na sakit daw ang dumapo sa kanya dahil sa kanyang pagkabalisa nang mawalay siya sa kanyang baby. Mula nung kinuha nila, hindi na ako nakapag-anak buhay. Kasi nagkasakit nga ako. Biglaan, hindi ko rin alam eh. Kung bakit anong nangyari sa katawan ko. Alam nila yan, kinuha yung bata. Tapos nung mga ilang araw, parang ako nanghihina. Hindi ako makatulog. Iniindaman ang paungulila, ang tanging magagawa lang muna raw ngayon ni Joel ay ang magpadala ng munting regalo sa mahal niyang anak. Hindi ang pasalamat ako na magkita ulit kami. Kung mga mahal ko talaga yan, akin ang hirap ko rin, kahit sino magulang. May kamali. Mahal mo talaga anak mo. Sir Julie, magandang araw po. Narito po yung munting regalo na ipadadala natin sa Donsol, Sorsogon. Mga ilang araw po ito bago matanggap doon ho sa Bicol Region. 14 to 15 hours, sir. Ipinadala ng resibo ang munting regalo ni Joel para sa kanyang mahal na anak.
Kasama rin ang health worker ng barangay Dangkalan para kamustahin ang kalagayan ni Amelia. Andito po kami sa bahay ni Ate Amelia, kasama ko po ang grupo ng GMA Resibo Program para po matulungan si Ate Amelia na madala po sa ospital sa ngayon, para po mapacheck up at mabigyan po siya ng tamang gamot sa kanyang kalagayan po kasi hindi po mababa ang sa kanyang BP. Ang tanging hiling ng pamilya ni Amelia, Ano yun yung mga bata niya? Wala naman sa amin tumutulong. Walang mga trabaho yung anak ko. si Joel, humingi rin ng pag-intindi sa kasalukuyan niyang kalagayan. Sa akin, sir, gusto ko makita talaga yun, mga bata, mga anak ko. Ilang taong ko inalagahe yung mga anak bata na yan. Mula sinilang, nagpakahirap ako niyan. Pag ako nagkaroon ng anak buhay ulit, magkataon na lumakas ako, yung dati pa rin. Tulungan ko sila. Ilan lang ang storya nila Liza at Amelia sa patunay na anumang pagsubok ang ibato ng kapalaran. Nariyan ang iba't ibang miyembro ng ating pamilya at maging ng mga lokal na mga pamahalaan na handang umagapay. Sa huli, mas mabubuo ang isang pamilyang pinatatag ng pangunawa, pagpapatawad at pagmamahal. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel